bawat isa? Good morning! Morning po, ayan. Pakibati naman po inyong katabi, yung nasa likuran. Ayan, tayo po yung magkakasama, no? Every Sunday. And isang napakasarap sa pakiramdam na babatian tayo every Sunday, no? And I'd like to start our praise and worship sa isang prayer po. And so, may I invite everyone to please rise up. Sige po, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. You're so good, Father. We praise you. We honor you. We thank you for this day, Lord God, this beautiful day, for the opportunity, O Lord God, that we are here to praise you, to worship you, and we will fix our eyes on you this morning. We will fix our gaze upon you, Jesus. We will continue to trust you. Ano man po yung pinagdadaanan namin, O Lord God. This is the way you want to lead us, God. A faith without borders. Patuloy kaming magtitiwala sa inyo. Patuloy kaming sasayaw sa inyo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. And we will offer our praise and worship, Panginoon, sa inyo ngayong umagang ito. And we will do our best, Panginoon. We will give you the best worship ngayong umagang ito because you deserve it. Hallelujah. We thank you, Father, for everything. We praise you and we glorify you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Mahina. Handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay sasayaw. Magpupuri at sasayaw sa Panginoon. Sige, wag po kayong mahiya. Igalaw niyo po yung inyong mga katawan. Ayan. Jesus. Huwag niyo munang isipin yung katabi niyo. Nasayaw tayo. Tatalon. Magpupuri sa buhay ng Diyos. One church. Give our worship to our one true God. Napakabuti mo, Panginoon. Dakilang biyaya, ako'y pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Come on, church, di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakilak ang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang
hindi po kayo masaya. Yan na ba yung the best nyo para sa Panginoon? Ayan. Sige po, isa pa, chorus. 1, 2, 1, 2. Ang lahat ay Sasaya, Jesus papupurihan ka. lift your voice. Ikaw Hallelujah. lamang ang aming pag-asa. Hallelujah. Ang lahat ay Wanna hear masasabi, ang more? lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aking pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Walang katulad. Napakabuti mo. Hallelujah. Let us continue to give praises and worship to our one true God. Hallelujah. There is no other name but the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Hallelujah. Oh, woo. It's all because of you, Jesus. Hallelujah. We praise your name. Come on, let's all sing. You are the Holy One. You are the living Word. You are
purihan, Panginoon. Hallelujah. Oh, yararabakandarabayash. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you in spirit and truth, oh God. Hallelujah. You deserve all the highest praise. All glory belongs to you, Jesus. Hallelujah. Oh, from beginning to the end. Oh, you are my God. You are my Savior. Jesus. Come on, church. Open your mouth. Hallelujah, Jesus. Oh, speak praises.
portion and He's our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth, hallelujah. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah. And He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And we are His portion and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Yes, He loves us. God loves you. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, God, in spirit and in truth. Hallelujah. We give thanks, we give honor, we give glory. All glory belongs to you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, victory is ours because of you. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Lord, minahal mo kami, Panginoon. At patuloy mo kami minamahal, Diyos. Patuloy mo pinaparanas ang iyong pagmamahal sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Tunay nga, Lord God, ito'y parang karagatan na kami nalulunod, Panginoon, dahil sa iyong nag-uumapaw na biyaya at pagmamahal sa buhay po namin, Panginoon. And it was really indeed an scandal of grace, Lord God. Ikaw na walang ginawang kasalanan, ikaw na banal, ay naging makasalanan para sa amin. Para kami na makasalanan ay magkaroon ng buhay, Lord God. It was disgraceful na makita kang mamatay doon sa krus na ibinilang bilang isang kriminal, Lord. But you did it for us, Lord. Ginawa mo ito para sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Through your resurrection, Lord God, pinatunayan mo, Panginoon, that you are indeed the Holy One of God, that you are indeed our Savior, that you are indeed our Lord, Panginoon. At yun ay sapat na, Panginoon, upang ang lahat ay magpuri, sumamba, magparangal, itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Come on, my dear brothers and sisters, sapat, higit pa sa sapat ang ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. Ang kanyang pagmamahal, walang ibang nagmahal sa atin na ganon katindi, mga kapatid. Siya lamang nagpakita.
lubos na pagmamahal sa buhay natin. Kaya makakasulong tayo sa buhay natin, makaka-move forward tayo. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating kabigatan, the heaviness of our heart, we can rebuke that. Ano man ang negatibong kaisipan sa ating isip, we can reject those negative thoughts because we have God in our lives. We have Jesus in our hearts. At siya ay sapat na upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na naranasan natin sa buhay na ito. Kaya my dear brothers and sisters, let us continue to acknowledge and let us desire to know God, to know Jesus in our lives. At ngayong umagang ito, isa na namang pagkakataon na makikilala natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapakilala sa amin at sa iyong gagamitin ngayong umagang ito. Alam namin na ang kapangyarihan, anointing ng iyong banal Espiritu ay sumasakanya at ang lahat, Panginoon, ay mapapagpala ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. He's fortunate, He's our prize, drawn to redemption by grace in His eyes. His grace is an ocean we're all singing. We are His portion, hallelujah. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. His grace is an ocean we're all singing. So heaven is earth like a sloppy wet kiss and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to make this request when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Okay, tunay nga na sapat, more than enough ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ayan, kung bakit ngayon sigurado ako na ang puso natin ay masaya, na magpapasalamat, kikilala, no? Paniniwalaan ang tunay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin para sa ating buong galak na pagkakaloob. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pagpapala, sobrang sapat sa aming mga buhay. Tunay na sa umagang ito po, Panginoon, kayo ay aming pinasasalamatan, kayo ay aming pinupuri, kayo, Panginoon, ay lubhang ina-acknowledge namin sa aming mga buhay. Tunay na sobrang sapat ka, Panginoon. Wala po kaming kinailangan sa aming buhay na wala ka, O Diyos, na hindi mo ito pinagkaloob ayon, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. Lord, labis na pinasasalamatan po namin ito. Kulang ang salitang salamat. Kulang, Panginoon, ang salitang salamat, O Diyos, sa mga pagpapalang ito. Sapagkat, Panginoon, kailanman hindi kami kinulang at kailanman hindi po kami kukulangin. Sapagkat merong kaming malaking Diyos na laging nandiyan, na lagi naming kasama, na laging nag-guide sa amin, na nagmamahal ng higit sa amin. Kaya salamat, O Diyos, wala na po kaming mahihiling pa. At sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami ng buong galak
bilang pagkilala sa ginawa mo sa aming mga buhay, bilang pasasalamat sa inyo, O Diyos. Lord, hindi niyo po kailangan ng mga bagay na ito. Hindi po namin ipinagkakalob ito dahil kailangan ng inyong iglesia. Hindi kailangan ng church, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay bunga ng aming pagkakilala sa inyo bilang aming Diyos na sapat sa aming buhay, na ang lahat ay ginawa mo na para sa amin. Kaya sa umagang ito, O Diyos, salamat po, at ang lahat ng papuri ay para sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Habang tayo kasi nagkakaloob, hindi po tayo nakawin para sa Panginoon.
Okay, good morning po sa ating lahat. Ang aming aawitin po ngayon ay original composition po natin. And it was written, I think, more than yeah, 2008, so matagal-tagal na. So hinalukay pa namin sa baul para mabigyan ulit ng buhay. Maraming salamat sa pagkakataon na to. Ito po ay aawitin ni Brother Doyd. Actually, mayroon pong CD nito kaya lang parang wala nang existing. Okay? So kung gusto nyo pong humingi ng kopya, kay Pastor Edwin po, mayroon po siyang kopya. Okay? Sige po. Check mic. Check mic. Okay. Huwag mo nang itanong kung paano. Huwag mo rin itanong kung kailan. Pagkat salita niya'y may katiyakan. Kung ito'y iyong panghahawakan, huwag kang manangan sa iyong kalakasan. Huwag ka rin manangan sa iyong nadarama. Pagkat salita niya'y di diyan napapatay. Ito'y iyong pagtiwalaan. Diyos na siyang nangako, di kanya iiwan, di pababayaan man. Siya noon, ngayon at magpakailanman, siya na may likha ng langit at lupa. Suliranin mo sa kanya ay katugon ay makakatan. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Huwag kang tumingin sa iyong kapaligiran. Huwag mo rin tingnan ang kahirapan. Pagkat salita niya'y di mababago ng kahit na anumang panahon. Huwag kang manangan sa iyong kalakasan. Huwag ka rin manangan sa iyong nadarama. Pagkat salita niya'y di diyan nababatay. Ito'y iyong pagtiwalaan. Diyos na siyang nangako, di kanya iiwan, ni pababayaan man. Siya noon, ngayon at magpakailanman, siya na may likha ng langit at lupa. Sa kanya katugon ay makakatan. Magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang.
siyang nangakong di kanya iiwan ni pababayaan man. Siya noon, ngayon at magpakailanman, siya na may likha ng langit at lupa. Wala ka lang, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang, magtiwala ka Ayan po, naubos na yung 5 minutes namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa huling topic na po tayo ng third quarter. So, ito na po yung final. At parang ito yung it's hard to comprehend. Yung katangian ng Diyos na ito. Kaya pag-uusapan natin po ngayon, it's more of an intimacy with God. It's more of a personal thing. Okay? So napag-usapan natin, Jesus our righteousness. Bago po yon, yung pong lahat na napag-usapan natin for the past 3 months, sana po we take advantage of it. In a good way po we take advantage of it. Okay? Kasi pag hindi natin tinake advantage sa mga bagay na nalalaman natin patungkol sa ating Panginoong Yesus, sayang. Lagi pong sinasabi sayang. Laging i-take advantage natin ang lahat ng natututunan natin dito for the past 3 months, knowing who Jesus is. Okay? Parang ganito po yan. Halimbawa po sa isang magulang, di po ba yung isang magulang, yung mga magulang, pantay-pantay. Hello? Yan. Pantay-pantay po yung tingin nila sa kanilang mga anak, di po ba? Kung ano yung isa, mayroon yung isa. Okay? Sabi natin po sa Kapampangan, ala kang kabid, ala kang itulak. Wala kang kakabigin, wala kang itutulak. So ibig po sabihin, pantay-pantay po ang tingin ng mga magulang sa kanilang anak. But, okay, may ibang mga anak that are sometimes taking advantage kung ano yung kakayahan ng kanilang mga magulang. Other children parang wala lang. Halimbawa po ganito. Example lang po ito. Yung anak ko po 3, pantay-pantay po yung tingin ko, no? Kung ano yung para sa isa, para sa lahat. Pero yung isa, alam niya, so halimbawa, kaya kong ibigay ng bili ng sasakyan ng 3 sa kanila. Halimbawa lang. Kaya kong ibili ng 3, yung bawat isa sa kanila, kaya kong ibili ng tigisang sasakyan. Pero siyempre hindi po sila lahat marunong mag-drive, di po ba? Pero if you want to take advantage of that, ikaw bilang anak, if you want to take advantage of that, anong gagawin mo? Mag-aaral ka mag-drive, di po ba? Okay? Para kung ano yung kaya ng magulang mo, kung ano yung sa magulang mo, pwede mong
pwede mong i-enjoy. You can take advantage of it. Ang gagawin mo, mag-aaral ka ng mag-drive. Tapos, kukuha ng license. Pag okay na, kaya mo nang mag-drive, the father will buy you a car. So, nakapag-take advantage yung isa. Bakit? Nalaman niya yung kakayahan ng magulang niya eh. Alam niya kung ano yung nasa magulang niya, pwede rin mapa sa kanya. So, he took advantage of it. Kumuha siya ng lisensya, nag-aral siyang mag-drive, kaya nakapag-drive siya, na-enjoy niya yung sasakyan. Whereas the two, kahit kaya mo silang bili ng sasakyan, hindi nila grinab yung opportunity that the father is able and capable for them to enjoy what the father enjoys. So sa atin po, let us take advantage of what God has done for us, what Jesus has done for us. Hindi po yung parang wait and see, sitting lang po tayo. Take advantage of it. Okay? How do we take advantage of it? Let's learn more about who Jesus is. If we know Jesus is, everything will follow. Okay? So, i-grab po natin yung every opportunity. Dahil sayang. Sayang po. Okay? So, napag-aralan po natin, last quarter, kung sino si Jesus. Jesus is my righteousness. Okay? Hindi po tayo nandito upang madagdagan ang ating righteousness. Hindi po tayo nandito upang lalo tayong maging righteous. We are here to know more about the righteousness that's already belong to us. Righteous na tayo, hindi na nadadagdagan yan. Nandito po tayo hindi para madagdagan, kung hindi para malaman natin what belongs to us. The righteousness of Christ belongs to us. So, nandito po tayo para patuloy nating malaman that we are righteous because of Christ. So, the righteousness that is in us, it's already perfect. Kaya hindi na po madadagdagan. It's perfect. It is finished. Done deal. Okay? Okay, Jesus is my Savior, or there is no other name. Sabi nga po ng kanyang salita na sukat ikaliligtas ng tao, kung hindi sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. Napag-aralan din po natin yan. Take advantage of it. Jesus is my King. He rules over us. Okay? He gave us authority. Napag-aralan din po natin yan. So the authority that is in us, gamitin po natin. Take advantage of what the Lord Jesus already finished for us. Know more about Jesus and everything will follow. Okay? He's the one and the only true God. Okay po, besides Him, there is no one. Okay, wala siyang katulad. Mag-isa lang siya. Sabi nga, wala nang iba. Other God, hindi totoo yan. He is the only true God. Okay? Besides Him, there is no one. Okay? He is the way, the truth, and the life. Para po mahaba yung preaching, no? Inagano ka na. He is the way, the truth, and the life. So siya lamang. Siya lamang. The only way. Wala nang ibang daan. Hindi pwede yung sarili mong daan. For sure, you will fail. But God is the only way, and He is the only life. Life outside of Jesus is nothing. Okay? Walang buhay labas kay Kristo. Because He is the only life. He is the life. Okay? Today, we will talk about, ito na po yung last topic natin, Jesus, the Alpha and the Omega. This is more of a, personal sa ating lahat. Jesus is your Alpha and Omega. Jesus is my Alpha and Omega. Jesus is our Alpha and Omega. Okay. Alpha and Omega, ibig sabihin po nito sa Greek word, ito po yung first and last alphabet. It is the first and the last. It is the beginning and the end. Okay? He is yesterday, today, and forever. Siya noon, kayo kamukha po ng inawit namin kanina, siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Okay? He is outside of time. Hindi siya sakop ng oras. Okay?
He is the God of yesterday, today, and forever. Outside po siya, hindi po siya apektado ng oras na kamukha ng, kaya nga po mahirap i-comprehend eh. So, kung iisipin po natin yung mga time natin, we human are controlled by time. Anong oras ka aalis, anong oras ka mag-aaral, anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising. Controlled po tayo ng time, but God is not controlled. He is outside of time. Wala po sa Kanya ang oras. Okay? May narinig po akong kwento, ba't daw yung pusa, it's always on the same place, pero nag-e-enjoy siya. Okay? Nasa isang lugar lang siya, pero hindi siya naiinip, na-enjoy siya. Because why? Sabi po nila, because ang oras sa pusa ay yung ngayon. Okay? The time for, ang oras sa pusa ay yung ngayon. Wala siyang nakaraan, wala siyang darating. Now, ngayon lang. Okay? Jesus is outside of time. Before Abraham, He is. Bago pa isinilang si Abraham, nandyan na siya. Okay? In John 8:58, buksan po natin. Konti lang po yung Bible verse, kaya sasabihin ko na lang po. Okay, Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham, I am." Okay? Bago pa daw si Abraham, nandyan na siya. Okay? He knows the beginning, He knows the end from the beginning. Alam na niya ang dulo, umpisa pa lamang. Okay? Kamukha ng sinabi ko, He is outside of time. Ito yung past, ito yung present, ito yung future, nandito siya. He is not controlled by anything. Okay? He is everything that we need. Kapag Alpha and Omega, ibig sabihin sakop niya. He is everything that we need. Outside of Jesus, we need nothing. Okay? Without Jesus, we are nothing. Okay? Kung wala si Jesus, life is nothing. So, He is all that we need. Okay? Kaya lubusan tayong makapagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Okay? Dahil hindi siya nagbabago eh. The mere fact that He said that I am, I was, I am, and He's to come, hindi po nagbabago. Walang pagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Yung pag-ibig niya sa atin noon, gayon din naman ngayon at gayon din sa darating. It never changed. Ngayon, yung pagtitiwala natin, pwede nating ilubos-lubusan sa Diyos eh. Pwede natin ibigay lahat sa Kanya, ang buhay natin sa Kanya eh. Bakit? Hindi nga siya nagbabago. Hindi magbabago ang Kanyang pag-ibig. Hindi nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kakayahan. Kung mabuti ka o masama, hindi po nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa ganyang bagay. Nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang kabutihan ay nakatingin ng Diyos sa ating Panginoong Yesus. Not to our goodness, not to what are we capable of, but to the Lord Jesus Christ. Amen po. Pastor, mag-ready na ka. Revelation 1:8, buksan po natin. Okay. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who was, who is, and who is to come, the Almighty. He was. Siya noon. Okay. Marami po sa atin, minsan, nangihinayang tayo sa mga panahon na nagdaan. Okay? Buting ginawa ko ito noon, buting hindi ko ito ginawa noon. Past failure, wasted time, broken dreams, sising-sisi tayo. Bakit? Dahil nakalipas na eh. Wala ka nang magagawa. Di po ba? But, ito po ang good news sa atin. He was. He was. Whatever failure you have in the past, God, Jesus already restored it. He was.
Okay? Siya noon, kung ano man yung broken dreams mo, wasted time, Jesus is able to restore your wasted time. And He already restored it. Kung ano man ang nasira mong oras dahil sa kalusugan, dahil sa maling desisyon noon, Jesus already restored that. Magtiwala ka lang, hindi siya nagbago kailanman. Kung ano ang nasira mong mga pangarap, kung ano ang mga nasira mong panahon, Jesus already restored it. Believe it. Huwag ka nang manghinayang kapag si Jesus ay nasa iyo na. Huwag ka nang manghinayang sa iyong nakalipas. Because Jesus already restored your past. Okay? He's outside of time. Pwede niyang balikan. He is God. Kaya nga po mahirap i-comprehend eh. Sa ating human mind, parang mahirap ka nang bumalik. But God, He was. Siya noon. So, He can restore whatever you lost in the past. He already restored it. Ni-restore na niya. It is finished. It's done deal. Ano man ang mga nakalipas mo. Ngayong si Jesus ay nasa iyong buhay na, huwag kang manghinayang kapatid. Because Jesus already restored whatever failures you have in the past. He was. Siya noon. Amen. He is. Siya ngayon. Right now, at this very moment, He is. Okay? Marami po sa atin always worry about kung ano ang mangyayari bukas. Okay? Wala pa yung problema, pinoproblema mo na. Wala pa yung kailangan, kinakailangan mo na. Okay? The Bible says, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. He is the God at this very moment. Okay? Siya ngayon, at present, at this very moment. Okay? Alam niyo po yung feeding the 500, ay 5,000? Okay. Sabi po ng mga disciples, it will take at least 1 year yata. 1 year para lamang mapakain mo yon, para makalikom ka ng sapat na salapi upang mapakain mo yung 5,000. But with Jesus at that very moment, at that very moment, sa kanila 1 year, pero Jesus is, sabi niya, at that very moment, na-provide po yung pangangailangan ng 5,000. Bakit? Because He is. Siya ngayon. Okay? Maghihintay ka pa ng 1 year when your God is the God of who He is. Siya ngayon. Why wait? Kaya nga po sinasabi ko, samantalin po natin. At this very moment, He is. He is the God who created heaven and earth. He was who He is. Ngayon. Ngayon, kapatid. Hindi bukas. Kaya, you will not enjoy what is today when you're thinking about what is tomorrow. You will not enjoy the life that God has given you if you're always worry about tomorrow. Do not worry about anything. Hindi po bawal ang mag-save ka. Hindi po bawal. But mabago ang ating isip kung ano ang dahilan. Ikaw ba ay nagsisave dahil takot ka? Okay? Ito po yung, ito po yung parang nakakatawa, ganyan. We are always preparing for something worse. Okay? Kapag nag-ipon ka, kasi balang araw, baka hindi na ako makalakad. Preparing always for something worse. Nag-iipon ka ngayon dahil baka darating ang araw, kakailanganin mo sa emergency, like something emergency. Alam po natin yung hindi po bawal ang mag-save. Pero anong dahilan? Pwede mo naman palitan yung dahilan eh. Okay? Maglibot na tayo ngayon, magpasyal na tayo ngayon kasi baka darating ang araw, hindi na tayo makapaglakad. Always preparing for something worse. Pwede ka naman maglibot ngayon, kahit hindi mo isipin yung darating ang araw, di ka na, okay? Baguhin po natin. Jesus is already in us. He is. Enjoy your life at this very moment
with Jesus Christ. Do not prepare for something worse. Okay? Because the Bible says, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Jesus already settled the future for us. Settled na yan. But why are you prepared for something worse? Why are we preparing for something worse when our future is already settled? Okay? It is a self-fulfilling prophecy. O darating ang araw nga, hindi ka na makakalakad. Why? Because that's what you're thinking eh. That's what you are preparing for. Full of medication. That's what are you preparing for. Pwede naman palitan natin yan. Jesus is already in us. Pwede naman yung thinking natin. Why not save just to save? Something like that. Why we save for something worse? Hawak ng Diyos ang ngayon, ang noon, at ang bukas. Binago na niya ang noon. At binago na niya rin ang bukas. Darating. So, kung binago niya ang noon, binago niya ang bukas, pwede kang mag-enjoy ngayon. Life is now. Do not worry about tomorrow. Do not worry about anything. Inuulit ko po, hindi po bawal, hindi po masama ang mag-save. But, huwag kang mag-save dahil sa takot. Okay. Huwag kang mag-save dahil may pinaghahandaan kang masama. Your God is now who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think. Enjoy what is now. He is the God of now. Okay? Kaya nga, in-example ko yung pusa eh. He doesn't worry about the past. He doesn't worry about the future. He enjoyed the now because to him, the time is now. Ngayon lang ang oras. Our God is the great I am who is the God of now. Enjoy your life now and do not worry about what happened or what may not happen in the future because God already settled the future through our Lord Jesus Christ. It's settled, mga kapatid, it's settled. Okay, alamin po natin. Let's take advantage of it. Learn more about the Word of God. Hindi po tayo nandito upang madagdagan ang kabanalan, para madagdagan ang mga pagpapala, hindi po para madagdagan ang ano man ang nasa atin. It's already complete. Inaalam lang natin, kaya nandito tayo. You are not here to be validated. You are already validated. Okay? Pasado ka na. Hindi ka nandito para magpapasa pa lang. Hindi ka nandito para papasa pa lang sa Diyos. Pasado ka na sa Diyos dahil kay Kristo. Enjoy your life now. He is the God of now. Amen? Alam niyo po nung namatay si Lazarus, tignan po natin yung ating Diyos, no? He can turn back the time. Because He is the God of was. Noon, namatay si Lazarus, binuhay niya. He can turn back the time. Because why? He's outside of time. Nandun siya sa una, nandito siya ngayon, nandun siya sa darating. Nandun na siya, settled. It's hard to comprehend, di po ba? With our finite mind, magtataka ka bakit nandun yung Diyos, wala pa yon. But, di po ba? I know the future I have for you. Sabi ng Panginoon. Alam na eh. Bakit? It's already settled. Settled na yon. Know more about Jesus and everything else will follow. And He is to come. He knows the future. Yun nga pong sinasabi ko. He knows the future. Alam po natin, sabi ng 2 Peter 3:8, ang isang araw sa Diyos, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. At ang 1,000 taon, 1,000 years is 1 year is 1,000 years. Okay. It's hard to comprehend. One day, yes, one day. Tama, one day nga pala. 1,000 years is only one day. One day is 1,000 years. Makikita po natin that truly our God is outside of time. Okay? Kung titignan ko po, iniisip ko po kaninang umaga eh. Kung yung 1,000 years is one day lamang sa ating Diyos, ibig sabihin, the creation was 6 days ago.
Di ba ba? Does it make sense? So that, ibig pong sabihin nito that our God is really outside of time. Okay? Kaya wag na tayong manghinayang mga kapatid. Wag na nating babalik-balikan kung ano ang nakalipas. Wag na rin natin titignan kung ano ang magiging o hindi magiging sa future. We have a God who was, who is, and who is to come. Settled mga kapatid. Take advantage of what Jesus has already done in our life. Take advantage mga kapatid. Kaya sa umaga pong ito, ako po ay tapos na at alam ko po sa konting mensahe, may dala-dala po tayong pag-uwi. That it's very, very vital and very important. Take advantage of what the Lord Jesus has done in our life. Maraming salamat po sa inyong lahat. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Worship you. Grace, what have you done? Murdered for me on that cross, accused in absence of wrong. My sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. Know that your love breaks my fall. Scandal of grace, you died in my place. So Hallelujah. Hallelujah. Performance meron.
Hallelujah. Napakabuti na Panginoon. Salamat, Engineer, kandoy sa kanyang pamilya. Salamat sa buhay nila. Salamat sa mga ginagamit ng Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Talagang napakatakilan ng Diyos sa ating mga buhay. Tunay na siya'y marapat na purihan, pasalamatan, at tayo po'y overwhelmed sa kanyang kabutihan at kapag-ibig, biyaya sa ating mga buhay. Sabi nga sa Isaiah 41, verse 4, sino ang gumagawa ng lahat ito? Dahil ang konteksto ito, ang Panginoon ay tutulungan niya ang Israel. No? Andun ang kanyang pagtulong, ang biyaya sa Israel. Despite na sila po ay matigas ang ulang ulo. Pero po, sino daw ang lahat ng gumawa ng kanyang kaligtasan para sa lahat ng bansa, para sa Israel? Sino ang nagpanukala sa lahat ng mangyayari mula pa noong unang henerasyon? So, nung una pa, ay mayroong plano ang Panginoon sa Israel. At hindi lang sa Israel, ay ganoon din sa lahat ng kanyang lanika. Dahil ang Israel ay parang represent lang kung sino ang Diyos. Kaya pinili niya ang Israel, hindi dahil siya mabuti, dahil siya tapat na bansa, dahil is a chosen nation. Pero dahil nais lamang niyang gamitin yung naway makita ng Israel ang kabutihan din ng Diyos sa ng buhay. At ang Israel ay pamalitan niya kung sino ang Diyos sa ng bansa. So, kaya po, ang latang nito, ang Diyos ang siya na panukala sa bansang Israel. So, ganoon din sa atin. No? Na kung saan eh, latag na, sabi nga ni Jira. Ang latang bagay sa buhay natin. Pero po, hindi sabihin na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kundi nasa atin. Pero ang Diyos ay tapos na siya sa lang kanyang dapat gawin. Siya nga po ang Alpha and Omega, who is and who was and who is. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya lahat ay handa na sa Diyos. Nasa atin lang. Kung tatahagin natin at samantaling na natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At lahat ng bagay na yan ay pawang kabutihan. Tayo lilikha ng Diyos, ang purpose niya ay share kanyang buhay sa ating mga buhay. At talaga naman, napakadakila ng Panginoon. That is our purpose of creation. Kung bakit tayo lilikha ng Diyos. Kaya po, hindi natin kailangan pong ma-stress kung paano tayo mabuhay, kundi kilalanin, makilalang lubusan kung sino Panginoon. And then, everything will follow. Lahat ay susunod sa ating buhay. Lahat ng maganda na nais natin, ay higit ang mas maganda ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. No? Kaya, punin Panginoon, kaya nandun na siya. At sa lahat ng generasyon, siya'y nandun na ang Panginoon. Wala siyang umpay. Siya'y nandun na lahat. Kaya po, siya rin ang binigay ng Ama sa atin na kung saan ay siyang pasinula ng kaligtasan. Siyang pasimula ng buhay na walang hanggan. Siyang pasimula na kung saan ay siya po ang nabuhay. Siyang pasimula ng resurrection. He's the first resurrection. At tayo po ay susunod sa Kanya. Kaya po, yan po ay panukala ng Panginoon sa Kanya. At ito'y panukala niya sa ating mga buhay. So naroon ang Kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kaya po, siya rin ang katuparan ng Diyos sa magandang plano, salvation sa buhay ng tao. Kaya lang po, hindi pa siya dumarating, hindi pa nagkaroon ng katuparan ang ginawa ni Jesus. Okay? Katuparan ang ginawa ni Jesus. Lahat ay ginawa niya. Magkaroon lang ng katuparan sa darating panahon. Hindi para gagawa siya, kundi dahil ginawa niya at bibigyan ng katuparan na kung saan ay ang ating mga katawan na natutunaw, na namamatay, patay po mapapalitan ng immortal na katawan. Hindi na ito sasi, hindi na mahirapan. Sabi nga po, bakit hindi pa nangyayari? Kasi
sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi pa kasi, hindi ibig sabihin na ang Panginoon, kanyang pangako, ay hindi po tutuparin, kundi inihintay niya ang lahat ng tao ay magbalik loob sa kanya at isa ay huwag papahamak. Pero kapag dumating ng panahon ng ama, di rin alam ng anak ang pagdating ng kanyang ang pangalawang pagdating ng Panginoon Jesus ay naroon, ay tayo po ay mapalitan na. Kaya po, tayo po nandito pa dahil hinihintay niya ang lahat ng tao ay mabalik loob sa kanya. Pero po, darating din panahon, nahahatulan niya. Yung ginawa niya paghatol kay Satanas, talo na si Satanas, okay? Talo na. Pero magkaroon ito ng katuparan, ito'y mawawala na. At mga taong sumunod kay devil, ay sila'y mapapasama sa hatol ng Panginoon sa Diablo. At yun po, gagawin niya yan. At, magkaroon ng penalty, katapusan, ang lahat ng bagay nito, kasamaan, hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niyang magkaroon ng kalayaan ng mga anak ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay pag-ibig. Lahat ng kanyang ginagawa ay katapatan niya sa tao. Kaya dumating ang baha, dumating ang pagwasak ng Tower of Babel, hindi para po galit sa Diyos sa tao, kundi ayaw niyang mahawa ang tao na patuloy na karoon ng kasamaan sa mundo ito. Kaya namatay si Kristo sa atin. At sabi nga ng awit, tayo po ay pinalaya ng kasalanan, ng kahirapan, ng karamdaman, pinalaya sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. At tayo magkaroon ng bagong buhay. At yan ay buhay ng ating Panginoon Jesus sa ating mga kabuhay. Kaya, nagsimula ang mundo ay naroon na Panginoon. At hanggang ngayon, ang katapusan nito ay naroon ang ating Panginoon Jesus. Kaya, sabi nga ni Jillian, wala tayong, settle na tayo. Wala tayong dapat pag-alala. Amen? Kaya kapatid, kapag nag-aalala ka, nag-worry ka, natatakot ka, pag-focus on this word, patuloy kang magkaroon ng panahon, atensyon, at sa iyong kaisipan, salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagkakaroon ng bother, nag-worry, ibig sabihin ay nakapokus ka sa mundo ito. At kung aware po tayo sa ating mga pinapanood, binabasa, na ito ay di natin alam, unti-unti ay sumisira sa atin at di na alam, ito ay magkaroon ng bunga ng depresyon, ng problema, ng worry, dahil meron tayong naitirim na masama, nakita natin, binabasa natin, at ito ay nasa ating mga puso. Ito ay kayang alisin ito, subalit ito tumatagal dahil ito yung natinim na. Ang natanim ay napahirap patayin. Pero mamamatay. Pero kumisan ay nasaan Panginoon? But nag-worry pa rin ako. Kasi po, nagtanim ka na eh. Kaya nga, patuloy kang mag-fellowship, patuloy kang mag-GE, patuloy kang mag-witness ng word. Para sa ganun to, ay ang lahat ito ay mamatay sa iyong buhay. At isa lang ang iyong buhay, araw-araw. At yan ang buhay ni Jesus. At tayo puno ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, biyaya sa ating mga buhay. Kaya we always rejoice every day. Pag-isip mo sa umaga, hallelujah! Thank you, Lord! Every day of my life. Hallelujah! Kaya, pray Panginoon, salamat po sa bagay ito. Amen? Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! 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 Praise God! Dahil natin tumayo, salamat Panginoon sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kapatapatan. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan at katapatan. Biyaya sa iyong mga buhay. Tunay Panginoon, lahat ng aming sasabihin lagi sa buhay namin ay salamat. At muli, Panginoon, ay sasabihin namin salamat.
At muli, Panginoon, sabi namin, salamat, O Diyos. Kaya walang tigil na pagkumpay na pasalamat sa aming mga buhay. Kaya we enjoy life. You open the world for us. Binuksan mo ang mundo sa amin para kami mabuhay na walang at buhay na kasiyasaya sa mundong ito. At naway, magdala kami ng buhay sa aming pamilya. Dala kami ng sigla at buhay sa mga katrabaho namin, kaklase namin. At tunay pa yun, ikaw ang dahilan na lahat ng bagay ay ito sa aming mga buhay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po. Magandang umaga sa inyo lahat. See you next Sunday po.